Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are officially now 10,484 subscribers, guys. Malapit na po tayo sa 10,500. At syempre, malapit na rin po tayo sa ating 20,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hashtag Walk with Lan channel. Okay, ang ano po natin na today, pag-usapan po natin ngayon ay doon po sa latest survey na hindi naman po masyadong kilala, yung Social Pulse survey, pinag-combine po yung Pulse Asia at saka yung Social Weather Station. Anyhow, nangunguna po dyan ay Tulfo Brothers. Pero in fairness parang makatotohanan po yun yung dalawang Tulfo. Pero sa tingin ko po, yung isang Tulfo, medyo lalayo naman, number 4, number 6. Tapos si Erwin, it's either mag-number 1 yan or mag-number 2, no? Pagdating ng huli. Yan po ang aking sa pantaha, 1 and 2. 1 or 2, si Erwin. Si Ben Tulfo naman, 4 to 6. Yan po, Pero syempre, baka magkamali din naman tayo, no? Maraming, yun. Tapos, isa rin ko ni question natin, kasi sa ibang survey po, kinukumpare po kasi natin si Camille Villar po, biglang pasok po dito, mataas pa, number 9 yata. Isa pa po ay si Tolentino. Si Tolentino sa SWS, sa ibang mga survey firms, baksak na baksak siya Pero dito po, malakas siya. Hindi ko nga po natin malaman kape po. Pero ganun po talaga, no? Pero ating pag-usapan po natin. So, Tulfo Brothers po, we're referring to Erwin at saka si Ben Tulfo. Kapatid po yan ni Rafi Tulfo, So, ibig sabihin, magtatatlo na po yan. Okay, baka nga, ito pa, ang natin dyan, ang delikado po dyan, siyempre, pag na-elect na po yung mga yan, nandyan na yung pangalan nila, most likely, nandyan na yan, no? Pag dalawang termino po, no? So, for the longest time, since magkahiwalay sila ng tinakbuhan ng term, more or less, matagal-tagal po yan mga Tulfo na yan. Parang din po, di ba? Parang Estrada, Revilla, Cayetano, yung mga nandyan na, di po ba? Yan. Okay? Ngayon, top 6 na po si Tolentino, no? Ito pong pag-usapan po natin ngayon, mga kaibigan ko, yung latest Social Pulse Philippine Survey on senatorial preferences for the 2025 elections, no? Ito pong survey na ito ay kinundak po ito noong January 26 to February 8, 2025. Okay. So, recently lang naman, ito po, lumalabas po dito na si Erwin Tulfo at Ben Tulfo ay nangunguna sa pagkarerahan ng pagkasenador sa 2025. No? Ito pa, nakakagulat, si Francis Tolentino, current incumbent Senator Francis Tolentino making a notable jump into the top 6. Paano natin malalaman na nag-jump nga siya kung hindi natin ipinakita yung last survey natin? Baka ngayon nga lang to nag-survey itong survey firm na ito Ewan ko mag-comment po kayo dyan mga kababayan ko. The survey which gathered responses from 1,000 participants nationwide with a margin of error of 3%, no, plus or minus 3%, highlights the evolving preferences of voters as the midterm elections draw closer. Malapit na po yan, no? Ito po yung mga top 12 senatorial preferences, February 2025 survey results nitong survey firm nito. Ang nangungunahan, ito pa, sige. Ang number 12 po dyan ay si Bam Aquino. Okay, Ang number 12, si Bam Aquino po, Okay? Ang number 12 po dyan ay si Bam Aquino. Okay? Bam Aquino ay from Tarlac po yan. Pinsan buo po yan ni dating Pangulong at yan namatay na si Noynoy Aquino. Si Bam Aquino po yan, taga Tarlac. Negosyante po yan. Kung manalo, di manalo. Ito pa, number 11 po dyan ay si Kiko Pangilinan. Asawa po yan ni Sharon Cuneta, dati tumakbong Vice President. Dati po naging senador yan ng Pilipinas. Naka-isang termino lang yan no? If I'm not, hindi marami rin pala. Pero anyhow, Kiko Pangilinan. Naging secretary din po yan, advisor sa agricultural. Ni Noynoy Aquino. Okay, tama, Noynoy Aquino. Yan. Si Kiko Pangilinan. Okay?
Kaya lang, nung tumakbo, ito, number 10, Lito Lapid. Naging gobernador, naging vice gobernador ng Pampanga. Tingin ko kahit anong sabihin natin, iboboto yan ng Central Luzon, ng mga kabalen niya. Yun po katotohanan yan. Sikat naman, ni-endorse ni Coco Martin. Ito pa, nakakagulat din, number 9 na si Camille Villar. Pag sinabi natin number 9 na, I'm referring it to the other surveys. Kasi yung other surveys po ay ano po siya, baksak na baksak po to si Camille Villar. Ngayon, number 9 na siya. Nakakagulat, taga Las Piñas po yan, anak po ni Manny Villar at Cynthia Villar, Deputy Speaker. Ngayon, inaalis na yung dapat bago, no? Hindi po siya bago, luma po yan. Okay? Susunod po ay si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, boksingero, dating senador, tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, ngunit natalo po yan. Okay? Ayan. Sunod ay si Pia Cayetano, consistent yan. Nandiyan talaga yan, kahit anong survey. No? Pia Cayetano, kapatid po yan ni Alan Peter Cayetano, atleta po yan. Dati pong nakaugnay din niya sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte administration, pero ngayon, hindi ko alam bakit po ganon. Di po ba? Ang susunod po ay si Bong Revilla. Taga Cavite po yan, naging gobernador, naging vice-gobernador. Yung mga anak at asawa ay congressmen and women na. Okay, mga ganong bagay, no? Ang party list yan ay agimat. Party list daw ng mga taga Cavite. Susunod ay si Francis Tolentino. Number 5 na. Biruin mo yun, mas nauusan pa nga niya si Bong Revilla. Parang hindi naman ako naniniwala. Pero ito yun, ibinabalita lang po natin. Francis Tolentino from Cavite po yan. Naging mayor po yan ng Tagaytay. Naging MMDA chairperson po yan. Naging po yan, secretary po yan ng DILG, if I'm not mistaken. Yun po, okay, Francis Tolentino. Susunod po ay si Tito Soto. Tito Soto po ay naging vice mayor po yan ng Quezon City. Naging Senate President po yan. Naging senador ng mahabang panahon. Okay, tumakbo bilang vice-presidente, ngunit talo. 2 beses po yan natalo. 1 beses lang pala. Yung isa hindi po yan natuloy. Okay, natalo po yan. Susunod po ay si Bongo. Bongo po ay Duterte administration yan. Okay, malasakit po yan. Okay, malasakit center author po yan. Talagang malakas po yan. Kahit po sa norte, kahit sa lugar yan, sinusuportahan po natin yan si Bongo. Okay? Ben Tulfo po yan, broadcaster. Erwin Tulfo, congressman ngayon ng ACT-CIS. Yun po yung mga nila, no? Ano pa ba? Itong survey nito reflects a mix of seasoned lawmakers, media personalities, and political newcomers, indicating varied voter sentiments. Erwin and Ben Tulfo's strong positions highlight their continued appeal, while Francis Tolentino's rise into the top 6 suggests increasing support for his legislative work. Meron bang may mga legislative work ba? I do not know. Mag-comment lang po kayo dyan kung Several former incumbent senators, including Bongo, Tito Soto, Pia Cayetano, and Bong Revilla remain competitive. Nawala si Lacson. Wala si Lacson While Camille Villar and Bam Aquino maintain their presence in the rankings, the inclusion of Lito Lapid and Kiko Pangilinan also signals enduring voter trust in established political figures. Shifting political dynamics. With just a few months until the 2025 midterm elections, voter preferences remain dynamic, influenced by national issues such as economic recovery, social services, and governance performance. The mix of experienced legislators and media-driven candidates suggests that voters are considered both track record and public engagement in their choices. Social Pulse Philippines will continue to track voter sentiment and provide insights into evolving electoral landscape. Ayun. Tapos may nag-comment po, is this credible? I mean, this is the first time I heard the survey firm. The Social Pulse is like combination. Don't believe in the survey if the persons behind this firm do not reveal the survey methods. This is just the PR. Tama po. No? My conditioning us to accept what eventually would be reflected in the official count. Highs. Tama po yan. You're right. Obviously, pinaghalo lang ang name ng social weather stations and Pulse Asia but different from the results of the top 2 pollsters. Tama po yan. Tingin ko po to anomalous po ito, no? Bigla na lang pong papasok. Ano po ba yun? No?
Yun po kayo po, mag-comment po kayo dyan. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat sa ating programa. Lahat po ay katotohanan. Maraming salamat po. God bless you all.